Para sa mga nangangarap dyan at gustong makapagtrabaho dito sa barko, sana makatulong sa inyo to for today's video. May backer o wala? Kaya tatanungin natin si first timer kung ano yung mga hakbang na ginawa niya para makapasok siya dito sa barko at magkano na rin yung kanyang sweldo. Let's go! Guys, ito si first timer. First time niya talaga mag-abroad tsaka magbarko. Kaya interviewin na natin siya. First timer, saan ka nag-aral? Una. Nag-aaral ako sa ICT colleges sa Taytay and then main campus namin sa Cainta. Doon ka nag-aral. Anong pinag-aralan mo naman? Nagtapos ako ng BSHRM 4 years college. 4 years. Pagkatapos mo mag-aral ng 4 years, nagtrabaho ka na ba kagad o nagsubok ka na mag-abroad? Una nun, working student sa fast food. Tapos after ko mag-aral yun pagka-graduate ko, nag-work na ako kagad sa mga Japanese restaurants, tapos so on, and palipat-lipat ako ng restaurant. So, more on ang experience ko talaga is sa restaurants. Restaurant. Pero puro Pilipinas lang yan. Pilipinas yun lang talaga. For 7 years nagtrabaho ko sa Pinas lang. Pilipinas lang. Saan pinakamatagal? Baka shoutout mo naman yung restaurant na pinakamatagal. Ako sa Manam, shoutout guys. Yung mga taga Manam dyan guys, yo. Anong inabot mo doon? Hanggang anong posisyon inabot mo sa Manam? Ako doon? Waiter ako doon ng 2 years. Tapos nag-shift leader ako for almost 1.5 years. Habang nasa Manam ka ba, nag-a-apply ka na or ano? Paano ka nakapasok sa barko? Yun na lang, paano ka nakapasok sa barko? Doon nag-pandemic kasi guys, nag-quit na ako doon sa job kong yun, sa restaurants na yun. So nag-pandemic kasi sobrang hirap nun. And nung nag-pandemic, after pandemic nun, doon nag-boom lahat ng barko, lahat ng mga cruise line, lahat. So doon ako nag-try, tapos nag-food delivery din ako during pandemic since wala naman talagang pasok ng restaurants na nag-quit na rin ako noon. So yun. Ayun ang bumuhay sa'yo, naging food delivery ka. Nun. Anong food delivery yan? Baka malaman natin. Guys, Food Panda yan guys. Food Panda. So after pandemic, diyan ka na nag-apply ng ano? Ang twist kasi noon, may kasamahan din ako na nagpo-Food Panda noon na nagbabarko din. Kumbaga hindi siya nakasampa, nagpo-Food Panda siya. Okay. So siya yung nag-aya sa akin na magsampa muna ng barko. Subukan ko daw kasi may experience naman ako, bakit hindi nga naman. So ayun, na-convince din ako hanggang sa nag-apply din ako ng iba't ibang cruise line, iba't ibang company. So ayun, ang dami kong in-applyan din bago natanggap talaga. Sa mga ina-apply mo, may hinahanap ba silang ganito, ganyan? Ayan. Sa lahat kasi guys, pag first timer ka, lahat kasi ng cruise line, ang hinahanap may experience. May experience. May experience na sa mga barko. So ako, wala talaga akong experience kahit isa sa talagang as in Kahit abroad, wala eh. Wala, Okay. talagang as in subok lang. Pero ang ginawa ko kasi guys, habang nag-a-apply ako, ang ginawa ko, kinuha ko muna lahat nung ano yung mga basic requirements nila. Yung mga BT, mga SDSD, lahat ng trainings nila na kailangan mo munang ipasa sa kanila. Lahat kasi ng mga agency may mga ganong basic requirements. So ginawa ko habang nag-apply nun, kinuha ko na. Kumukuha ka na rin ng requirements. Talagang gumastos ka na rin. Oo, gumagastos na ako. Talagang lakasan na ng loob. Oo, kumbaga parang ano na rin talaga. Oo. So ayun yung payo ko guys, sa mga gusto rin na abroad na tulad nito, ng mga first timer. Ang gawin nyo guys, kailangan may bala kayo kaagad bago sumalang. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Mahirap sumugod sa gera na walang bala. So, yun ang pinakabala mong ginawa na kahit alam mong hindi ka makakasampa, kumuha ka na ng requirements, mga basic Yun yung ginawa ko. Para at least, kung sakaling mahera ko sa 10 in-applyan ko, kahit isa doon, ready na ako. Oo, kahit sabihin nilang walang experience, mayroon ka namang papeles. May kompleto na ako. Oo. As in, para at least ang gagawin na sa akin, medical na lang. Medical. Wala nang atrasan yun, di ba? So yun guys. Yun yung technique mo. Yun din yung, siguro magandang gawin din yun sa mga first timer din. Na sakaling gusto sumubok din. Oo. Mag-invest sila ng training na yung mga basic training para makasampa ng barko.
Ito, ang tanong, din nakasampa ka na sa company natin, ha? Ang tanong, first timer, syempre, may backer o wala? Paano ka nakasampa? Ayan. Paano mo nahanap tong company na to? Ayan. Ayan. Unang-una, wala akong backer. Talagang as in, apply lang talaga guys. Kahit wala akong kakilala, as in wala. Nag-apply ako kahit sa company, kahit sa iba't ibang company. Talagang kinapalan ko yung mukha ko. Kasi wala rin naman mangyayari sa akin eh. Pagka hindi ko kinapal yung mukha ko, apply lang ng apply. Pero bigyan mo nga sila ng tip, saan mo nakukuha yung mga company para kunyari, paano mo na-applyan tong company na to? Paano mo nalalaman na dito ka dapat mag-apply? Yung sa Facebook lang, may alam niyo yung page niya yung parang trabaho sa cruise line. May mga ganung page kasi, tapos meron ding may mga Facebook page na yung Team RCCL crew member. Para sa applyan talaga. Para sa mga applyan. May mga ganun din na page sila. Tapos doon ko rin nakikita. Ito, nakita ko rin to doon din sa Facebook lang din. So, why not? Tinry ko, pinasahan ko. And then, ayun guys, may twist pa nga to eh. Nung habang nag-training ako ng isang basic requirements ko, may tumawag sa akin isang company. Company. Anong company yan? UPL siya. Okay. Kaso, nagtitraining ako. Ang training ko na starts no 9 a.m. Okay. And start din ng interview ko 9 a.m. din. Okay. So, hindi ko na rin siya napunta. Hindi ko na rin siya nasagot. So, nanghinayang din ako noon. Siyempre, kasi first time din sa akin yung tumawag. Pero guys, nung thank God din kasi, nangyari noon, after noon, hindi ko nasagot noon, tumawag sa akin itong company na to. Kumbaga, hindi mo siya nakuha dahil may training ka. Tapos after nun, tinawagan ka na itong company natin. Para ka talaga dito. Siguro nga, para nga sa akin to. Pero ayun, after ng interview ko, second interview, third interview, requirements na. Grabe, 3 interview yung inabot mo dito sa company? 3. Magkaiba pala kami ni first timer guys. 3 interview yung inabot niya bago siya nakasampa dito So pagkasampa mo, 3 interview, pasok ka na kagad. 3. Tapos, Paano mo na lamang hired ka na? Sinabi na lang sa'yo, pinapirma ka na ng kontrata, hindi pa naman. siya, nung final interview namin, 1 week, nagantay na akong result. Ayun na, requirements, and after requirements, contract na, signing contract. Tapos yun na. Dire-diretso na guys. So, medical na, tuloy-tuloy na kung ano yung pinapagawa nila sa akin. Yun. Sila na mismo magbibigay kung anong kailangan mo, di ba? Sila Yun na, yan, sila na magbibigay. Pero ito yung mga gustong malaman ng iba eh. Magkano ba yung sahod ng isang first timer dito sa barko natin? Yan ang pinaka Yung sahod mong yung pinirmahan sa kontrata, malinis yan Nasa 1,630. 1,630. 1,630 ata, 1,620, hindi ako nagkakamali. Yun ang sahod mo. Oo. Dollars yun. Dollars yun, US dollars yun. US dollars yun guys 160, 1,620 or 1,630 dollars. Yun yung unang sahod mo dito. Yung unang sahod, first contract yun. First contract. Yung pagkakita mo ng sahod na yun, nagulat ka ba? Na-shock ka ba? Sobrang laki kasi ng difference nun sa cruise line. Sa cruise line kasi mas mababa dun. Paano mo naman nalaman mababa sa cruise line? Yung mga first offer kasi na mga naririnig ko rin sa mga kasamahan ko dito na ang first contract mo doon pag bago ko pa lang din. Ba mga utility ka, 700, 600. Ano pa 'yon? Iba't ibang salary din kada company. Pero doon nagre-range. Doon ka nagre-range. 700 to parang 1,000 ganon. Parang ganon. Eto, 1,600 kagad. 1,600. So nagulat din ako nagulat ganon. Parang to. So siguro para sa akin din talaga to. Okay. Ano naman mapapayo mo sa mga gustong sumubok na magbarko? Siguro guys, dapat mag-risk kayo na, alam mo yun, dapat alamin nyo muna yung, magpapasa kayo sa mga company na agency. Kahit anong agency yan, katulad sinabi ko kanina, dapat alamin nyo muna yung mga basic requirements lang na kailangan yung ipasa sa kanila, katulad ng mga BT, Seaman's Book, SDSD. Habang nagpapasa kayo niyan ng mga resume sa iba't ibang company, kumuha na kayo kagad. Kasi once na ma-hire kayo, ilan na lang yung kailangan mo, tsaka may labang kayo. May laban din kayo sa ibang aplikante na wala pang requirements. Kayo meron ng requirements, so mas lamang kayo.
Tsaka wag kayong parang applyan nyo lang ng applyan hanggang sa matanggap na yun. Kumbaga mas marami, mas malaking chance. Chance of winning, syempre. Oh, Ganun chance lang of yun. winning. Di ba? The more the merrier, the chance of winning. Chance of winning. Tsaka enjoyin nyo lang. Huwag kayo masyado ma-pressure din sa trabaho. Pag nasa barko na kayo, enjoyin nyo lang. Tsaka dapat marunong din kayo makisama sa lahat ng bagay. Yun lang. Okay. Alright. Peace. Okay, guys.